Mapagpalang araw ng Panginoon sa ating lahat. Welcome po sa Chapel of Worship Christian Faith Ministry online service for July 19, 2026, Sunday. Tayo po ay yumuko at parang dali ang manalangin. Bilang Ama na nasa langit, pinupurita po namin ang pinamatan niya. Maga, salamat po kami ngayon sa araw na ito, po ang dakilang araw niyo, aming nakatipon, maging sa online service na ito, maging sa virtual service na ito. Tulungan niyo po kami na patuloy sa pananampalataya at sa pagtigan sa Helyo. Natili sa totohanan. Humingi kami ng minsan pa ay patawaran sa aming itong tama at pagkasama din sa Panginoon. Tulungan niyo po kami magpatuloy at nagpalalahan sa bawat isa. Sa inyo po ang kaluwalhatian pakailanman. Amen. Muli binabati ko po kayo sa mga kapatiran, sa mga nanonood. Tayo po magpapatuloy sa pagsamba natin sa katotohanan through this online service, Chapel of Worship Christian Faith Ministry. Ngayon po ay mawit tayo ng mga awiti Kristiyano ang mapuri sa Panginoon. Pili po tayo ng mga awiti. Puri sa Panginoon. Yes, Lord, tayo po ay pinakawitin para sa Panginoon. Mawit po tayo ng isang awiting palangit. Sabayin niyo po ako sa pag-awit ng awiting ito. Ito, lead me by the hand, take face the rising sun. Comfort me through all the pain that life made. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life are my life.
You're the lamb upon my feet. All the time, my Lord, I you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. It all lead on. Even though at times I'd rather go along my way. Help me take the right directions. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp on my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. All through my days, so lean, oh Lord. Lean. Ito po pong awitin. Purihin natin ang Panginoon. Tanging siya lamang ang totoo sa ating buhay at tunay pamahal sa atin. Siya ang unang nagmahal at kumalinga sa atin. Siya ang unang umibig at tunay na umiibig sa atin. Tayo magpatuloy sa pag-ibig sa Panginoong Diyos. Purihin natin siya ng papuri, patalangin ng ating buong buhay. Itaas natin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa ating buhay. Ialay natin ang kantang ito para sa Kanya. Tayo po'y magpasalamat sa Kanya. And I am the oh so still. When troubles come and my heart burdens me, then I am still and wait here in silence until you come and sit a while with you. Raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can.
You raise me up so I can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. It's up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Lift me up to more than I can. Lift me up to more than I can be. Yun naman po ay pasalamat. Tayo po ay papatuloy po sa ating online service. Tayo po. Tayo po magpatuloy sa ating online service na ito. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos na aming pinaglilingkuran, humingi kami ng gabay sa inyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tulungan niyo po ang tagapagsalita niyo upang maipahayag sa mga manonood to the spiritual community and online na sila po ay maabot nito. Papasalamat po ako at pinagkalooban niyo po ako ng mga kayanan upang paglingkuran sila sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ang araw ng Panginoon. At atin pong pag-aaralan ay patungkol sa pagtanggi o pagtanggi o pagsang-ayon dito sa ating kasalukuyang mundong ginagalawan. Nangangahulugan po ba tayo na hindi na tayo nakikipag-usap o hindi na tayo dapat nakikipaghalupilo sa mundong ito? Ano ho bang tunay na pamantayan ng pagiging Kristiyano ng kasulatan? Tayo ba'y hindi na lalayo na ba sa mundong ito? Hindi na talaga tayo dito makikiayon? O talaga po bang meron pang malalim na kahulugan ang banal na kasulatan? Atin pong talakayin ito. Isa pong ilustrasyon sa inyo ay kung napapansin natin yung uod. Nakakita na ho ba kayo ng uod? Nalalaman natin na ang buhay ng uod ay hindi naman talagang uod laang.
nangangahulugan pa ang uod na kinakailangan ng uod na maging cocoon. Kinakailangan ng uod na maging cocoon, kinakailangan muna siyang mamatay upang magkaroon ng isang pagbabago. Pagbabago na kung saan from life to life. Ang dati niyang buhay bilang uod, kailangan niya mamatay bilang cocoon at mabubuhay uli siya sa panibagong buhay bilang isang bagong nilalang kung tawagin natin ay butterfly o paru-paro. O sa ibang ano naman, meron namang uod na nagiging ibang insekto, nagiging ibang hayop. Ang tawag po dito ay isang nakamamanghang likha ng nakikita nating pinapakita ng Diyos sa atin kung paano ang transformasyon ng isang nilalang sa isang panibagong magandang nilalang. At tayo pa magpatuloy. Kinakailangan natin bilang mga mananampalataya ang pagbabago ng kaisipan o tinatawag na the renewal of our mind. Inilustrasyon nga natin dito ang isang uri ng paru-paro o sa scientificong paliwanag, ito po tinatawag na metamorphosis. Sa metamorphosis, may tinatawag na stages of life na nagmumula-mula ho sa pagbabago mula sa cycle ng pagbabago upang makamit ito ang mas mataas na antas. Ang sinasabi sa salitang Griego na ginamit sa Roma Kabanata 12, versikulo 2, sa ating mga pupasahin sa banal na kasulatan. Sayin po natin sa Biblia. Ang aklat ng ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, nakikita niyo po ba sa monitor? Gumamit tayo ng computer Bible po. Roma Kabanata 12, versikulo 2. Ang versikulo 2. At huwag kayong makiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang sinasabi dito, inuutusan tayo ng Apostol Pablo na magbago ng takbo ng pag-iisip from masamang pag-iisip, from makasalanang pag-iisip through the heavenly na pag-iisip, mga makadiyos na pag-iisip. Yan po ang inaano sa atin ng apostol. Para baguhin, o sinasabi nga, true transform, o sinasabi nga natin, metamorphosis, o sa wikang Grego, metamorpho, tawag. Dito nanggaling ang salitang Ingles na metamorphosis, na yung makabago nga natin description doon. Ito ang eksaktong proseso na pinagdadaanan ng isang higad o uod. Caterpillar, nakikita natin, kung nakakita tayo sa nature ng tumingin sa garden nyo na kinakain po yung mga dahon, yung po yun, yung mga uod po yun. Upang maging isang magandang paru-paro. Sino bang hindi nagagandahan sa paru-paro? Di ba napakaganda, iba-iba kulay. Pag nakita natin, di natin tinataboy kasi kaganda-ganda insekto nito. Ang higad ay gumagampan ng papel sa mundong ito. Meron po siyang purpose kung bakit sa higad. Sa lupa, meron siyang ginagampanan. Kumakain po siya ng dahon. Sabi natin, peste po. Pero yun ang paraan niya puro para mabuhay. Ngunit, pagkatapos na siya ay mag-evolve bilang may metamorphosis, magkakaroon siya ng pakinabang. Dahil sinisip-sip niya po yung mga nectar ng halaman para magkaroon ng cycle po ang life sa mundong ito. Nagkakaroon po siya ng magandang mga pakpak at siya ay nakalilipad na po. Tandaan natin na kinakailangan ng Diyos na may alisin sa ating buhay na mga hindi kailangan, mga masasamang pag-iisip, mga masasamang layon
upang mabatid natin, maintindihan natin talaga ang talagang nais ng Diyos. May hindi na pagagawa sa atin ng Diyos ng mga bagay at papalitan na natin to ng mga gandang bagay. Ang ugali po natin na hindi aayon sa kalooban ng Diyos, may modified po natin ito sa ugaling maka Diyos o Kristiyanong pag-iisip. Sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan po ng pagpapatuloy po natin. Ang ating kalikasan na po ang nagsasabi na kinakailangan po natin ng pagbabago upang tayo umusad. Ang isang Kristiyano na binago ang isip ay hindi na nababagay na gumapang pamuli sa sistema ng mundong ito. Tandaan natin. Dahil binigyan na nga siya ng Diyos ng kakayahang lumipad sa kabanalan at spiritual na pamumuhay. Nakakaunawa na po siya ng higit kaysa iba po. Yan po yung at nakakakilos dapat ng higit kaysa iba po dahil ang pag-iisip niyo po ay makadiyos na po. Para sa bahaging ito, nalalaman natin na yung kalooban po ng Diyos ang pinaka-importante po. Higit sa lahat ng kaisipan, ang kalooban po ng Diyos ang pinaka-importante sa lahat ng bagay. Sinabi nga, seek ye first His kingdom and all these things shall be added. Idadagdag na lang sa iyo ng Diyos ang mga pangangailangan at pangalalahanin mo. Sabi ng Panginoong Yesus, huwag kang mag-alala. Huwag tayo mag-alala sa anumang bagay, kundi magkaroon ng pananampalataya. Palitan natin pag-alala ng pananampalataya, manalangin at talagang manampalataya sa Panginoon Diyos. Isipin po natin na ang buhay na ito, sa buhay natin ito, minsan nakakaranas tayo ng problema, mga pag-uusig, yan. Pero yan ay parte lamang po ng parang tayo mabago. Mabago ang buhay natin patungo sa buhay na nais ng Diyos sa atin. Tandaan natin, nagsisimula muna sa pag-iisip, sa kaisipan natin. Tandaan natin, ang maputing damit, narurumihan talaga yan. Ang magandang sasakyan, nagagasgasan po talaga yan. Pero kung hindi mo naman gagamitin yan, anong pakinabang ho yan? Kung natin gagamitin ang buhay natin sa Panginoon, anong pakinabang natin yan? Talagang dadanasin ho natin ang paputikan, magkaroon ng lamat, magkaroon ng stain, upang mapakinabangan ng Diyos. Huwag tayo pong malito sa buhay na ito, bakit may pananampalataya, bakit po kailangan magsimba tayo, kailangan magpatuloy sa pananambahan, dahil ito po ang disenyo sa atin, mapakinabangan ng Diyos. Huwag tayong matalo ng materialismo, ng mundong ito, ng pansamantalang mundo, ng galit, ng inggit, lahat ng kahirapan sa mundong ito. Talagang dadanasin natin bilang tao. Pero kung malalaman natin ang eksaktong plano at kalooban ng Diyos sa pamamagitan ho ng pagbabasa ng banal na kasulatan at pagbababad sa pananalangin, hintayin po natin ang sagot ng Diyos. Mahuhugasan po ito, ang problema po natin ito, ang karumihan na pag-iisip natin ito, patungo sa tunay na layunin ng buhay. Tayo po ay manalangin, magtiwala sa Diyos, at ituon natin ang focus natin, walang iba kundi sa Panginoong Jesucristo natin. Sa araw-araw, gawin po natin ito. Na sinasabi nga, pinalalahanan tayo na ituon natin, magbago ng kaisipan, sundin natin ang Panginoong Jesus. Dahil talagang napakahirap po ng mundong ito. Sinasabi sa atin ng Roma 12, versikulos 2, at ulit na sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Hayaan natin ang Diyos na baguhin ang ating pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod. Kung gusto niyo maging hindi na malito sa buhay na ito, kung gusto niyo hindi na magkaroon kayo ng focus sa buhay na ito, hayaan niyo ang Diyos ay kumilos sa inyo, hayaan niyo po siya na baguhin tayo. Ang hamon po sa atin, kagaya po ng kumbaga sa hinuhulma ng pater, sa palayok, kung ano mga hayaan natin ang Diyos na kumilos sa atin. Nasabihin man ng mundo na wag na tayo magpatuloy at kalimutan na ang Panginoon, isipin natin na hindi yun ang basihan ng buhay. Ang tunay na tagumpay ay yung hindi nakikitang mga bagay, yung darating na buhay sa kabila.
Tandaan natin na sinasabi ng San Pablo na hindi tayo tinawag upang sumabay sa agos ng mundong ito. Tandaan nyo, napakahirap talagang kalaban ng agos, di ba ho? Kundi upang baguhin ang ating direksyon patungo sa buhay na walang hanggan, yung kaligtasan. Kasi tayo may pangako ng buhay na walang hanggan sa mga sumusunod at tunay na nagmamahal sa Panginoon. Ang tunay na pagbabago ng buhay ay nagsisimula ho sa pag-iisip, sa pamamagitan ho ng kusa at kapangyarihan ng Diyos. Hindi po ito pamimilit o ano, kusa po ito na babaguhin ng Diyos ang buhay natin. Ano ba ang unang mga hakbang? Kinakailangan manindigan, mag-refuse tayo, tumanggi, huwag kayong makiayon, sabi nga sa atin. Tigilan na natin ang kasakiman, ang inggit at pansamantalang kaligayahan ng mundong ito at ang makasariling tawag ng laman at lahat ng uri ng masamang kaisipan ay hindi makadiyos po. Tandaan natin na mawawala lahat ng bagay dito sa mundo. Lahat, papara, mabubulok, lahat po yan. Pero bilang ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay kinikilala mo, ikaw ay ligtas, huwag mong hayaan na ang mundong ito ang sisira sa pananampalataya at relasyon natin sa Panginoon. Ang kulturang ito, lahat ng mga bagay mapaparam. Ang kagandahan, lahat po yan. Pero ang pananampalataya sa Panginoon at ang buhay na walang hanggan ay darating po. Yun po yung walang hanggan. Magbago, patuloy tayong magbago ng kaisipan. Hayaan natin ang Diyos. Labanan po natin yung mga masasamang nasa na pag-iisip. Ang sentro ng focus, decision, emosyon ay dapat itanim natin ang itanim sa isip natin yung mga magagandang sinasabi pangako ng Diyos sa banal na Biblia. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy na pagbulay-bulay na salita ng Diyos, awit 119 verse 11, sa pamamagitan ng pag-aayuno, pananalangin, at makakilos ng malaya ang banal na Espiritu sa ating buhay. Para maunawaan natin po ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, ay na kailangan nating magawa itong mga bagay na ito. Kailangan nating ma-discern yung mga kahalagahan na pag-iisip na tama, yung kalooban po ng Diyos. Yung mabuti po, kalooban po ng Diyos yan. Palagi gawin natin yung ikabubuti ng ating kapwa, ibibigay tayo ng tunay na yung kapayapaan na hindi maibibigay ng mundong ito, yung pagkakagaroon ng ugnayan sa Panginoong Hesus, sa Diyos na Ama natin sa langit. Lagi na tayo magbantay, suriin natin ang takbo ng pag-iisip natin. Ano bang madalas na tumatakbo dito? Ano bang pinapanood natin? Ano bang musika ang pinakikinggan natin? Ano ba nag-uudyok sa atin? Sino bang kinakausap natin? Sino ba palaging kasama natin? Tandaan natin, ang labanan araw-araw po ito. Ang proseso ng pagsuko po ay araw-araw. Tandaan natin na ang salita ng Diyos, ang pananalangin sa banal na kasulatan, ang paggawa ng mga gawaing sa simbahan, at patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga kapatid natin, ang makakatulong sa atin upang tayo magkaroon ng isang pusong nakaugnay, ang kaisipang nakaugnay sa ating Panginoon. Nang sa gayon, nakakaroon tayo ng fellowship sa Panginoong Hesus sa ating kapwa mananampalataya. At sa madaling salita, tayo po ay magkakaroon po ng pagbabago sa ating buhay. Maraming pong salamat sa pakikinig at tayo po ay magpapatuloy sa isang gawain ng Panginoon. Tayo po ay dumako sa pag-aambagan po. Ito po yung tinuro ng mga apostol upang magkaroon po ng pagtulong natin sa mga ano. Tayo po yung mawit. Habang binabanggit ko po ang bersikulo ito. Sinasabi po ng ikalawang Korinto, kabanata 9, versikulo 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa napagkasunduan sa kanyang sarili, hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sinasabi ang Lucas 6, versikulo 38, magbigay kayo upang bigyan din kayo. Ang sukat na ibinibigay ninyo ay siya ring sukat na ibabalik sa inyo.
ang mga nabanggit po nating talata sa Biblia nagpapatunay na ang pagbabagan ay isang bagay na nakakatulong po sa gawain ng Panginoon at gayon din po sa pagtulong sa ating kapwa. At ito po ay bukal sa loob at hindi po napipilitan po. Kayo po manalangin sa pag-aambagan na ito. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa bagay na pinagkaloob niyo sa amin, mga biyaya. At muli po kami ay nagbakaloob ng mga bagay na bigay niyo naman sa amin. Tulungan niyo kami magkaloob din sa aming kapwa upang kami ay tulungan din ng iba. Sa tamang panahon, kami po ay aani ng tagumpay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya po salamat. Kaya po umawit para sa isang panggawain ng Panginoon. Awitin po natin ito. Kung tinapay ng buhay, kanin mo makibahagi. Ito, tinapay ng buhay, iisa. Yan ang awang pinayubay. Ituon po natin ang isipan natin sa Panginoon. Sa ginawa niya, sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Salamat po, Panginoong Isus, sa pagtubos po sa amin. Sa araw ng bagong tipan, inumin mo, makiisa. Ang tugong dumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo dun sa Kalbaryo ay tumigil. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa pinasya ng puso natin. Ngayon naman po dadako tayo sa banal na tulang na sinasabi po ng Lucas Kabanata 22, 19 hanggang 20. At siya'y kumuha ng tinapay at nang siya'y magpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at binigay na nagsabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa iyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. At gawin din ang saro pagkatapos magkahapon ay nagsabi, ang sarong ito ang bagong tipan sa aking dugo, buhos dahil sa inyo. Sapagkat tuwing kakanin kayo ng tinapay na ito at iinom niyo ang sarong ito, ipinahahayag niyo ang kamatayan ng Panginoong Hesus hanggang sa muli niyang pagbabalik. Tayo po'y manalangin.
Aming Amang nasa langit, marami pong salamat sa inyo. Sa biyaya ng buhay, sa pinagkaloob niyong kaligtasan sa pamamagitan ng inyong anak na si Kristo. Amin pong gugunitain ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa amin. At tanggapin po namin ang mga handog na ito na may pag-iingat sa aming puso. Tulungan niyo po kami maging karapat-dapat niyo sa pamamagitan ng inyong anak na si Kristo. Sa ginawa niya sa krus, sa pagliligtas sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kami po nananampalataya sa inyo, Panginoon, sa ginawa niyo para sa amin. Maraming po salamat sa handog niyo para sa amin, ang buhay na walang hanggan. Maraming po salamat sa pagsubaybay. Ginampanan po natin ang ordinansa po ng banal na dulang. Tayo naman po ay magpapatuloy sa gawain ng Panginoon na ito. Ating pong awitin ang pangwakas na awitin po natin sa Panginoon. Purihin ang kailangan ng ating manlilikha sa pagtatapos ng gawain. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat pong Ama sa natapos pong online service na ito. Nawa po ang mga tagapagsubaybay ay pagpala nyo at dakilain kayo sa habang panahon. Purihin kayo magpakailanman. Nagawad po sa kanila ang pagpapala ng Panginoon na isumayin nyo ng alang Ama, ng Espiritu Santo. Sumakati nawa ang Panginoon. Amen. Amen. Ito pong awitin. Tumakas. Purihin ang nagpapalam, Diyos ng buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama ng liwang banal. Salamat at palain po tayo ng Panginoon.